Hello po, this is Nehemiah sa iyo, ngayon yung ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 15 ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto at ito yung part 2. At ito ay bibigyan po natin ng titulo na Death has been swallowed up in victory. Ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, itutuloy lang po natin ang ating serye ng pag-aaral dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Noong nakaraan po ay pumunta po tayo sa 1 Corinthians chapter 15 at yun ay part 1 at ngayon po ay tutuloy lang natin sa part 2. Ito pong pinag-aaralan natin po dito po sa sulat ni Apostol Pablo. So ito po ay 1 Corinthians chapter 15 part 2. Pero bago tayo pumunta po doon sa 1 Corinthians chapter 15 part 2 ay puntahan po natin muna yung ating naging part 1. At doon ay ginawan po natin ang video yung part 1 at binigyan po natin ang titulo na In Christ All Will Be Made Alive. At ganito po ang ating mga tutunghayan doon po sa part 1 na ating pong pinag-aralan. At muli nating sasariwain. So, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise, you will have or you have believed in vain. So sabi ni Apostol Pablo, yung gospel na kanyang ipinangaral na inyong tinanggap, ito po, nandito po sa ating po illustration, ay inyong pinanatilihan. At sabi nga doon po sa Acts chapter 2 verse 40 to 41 at King James Version po ating babasahin. Ang sabi ay ganito, ito po ay pupuntusan natin yung salitang tinanggap at dito po sa Acts chapter 2 verse 40 to 41, ganito po ating mababasa. And with many other words, he testified and exhorted them saying, Be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So makikita natin dito po ipinakita na po sa Pablo. Kanina sinabi niya, yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, ay yung ibanghelyong inyong tinanggap. Ngayon, ang katanungan ay paano tinatanggap? Dito po sa Acts chapter 2 verse 40 to 41, ang pagtanggap ay may kinalaman dun sa pagsusumiti ng iyong sarili sa tawag ng pagbabautismo. Yun ang patunay na ikaw ay tumanggap sa ipinangaral na ebanghelyo. At sabi nga, you will be saved. No? Tingnan po natin dito po sa ating illustration ulit. Sabi niya, the gospel which I preach, ibig sabihin inyong napakinggan, which you receive, ibig sabihin ikaw ay naniwala at nanampalataya, and you stand, ibig sabihin ikaw ay pinanghawakan mong maigi yung salitang yung napakinggan na ang sabi doon, you are saved. So, sa lahat po ng mga talata sa banal na kasulatan, ito lamang po yung talata na mabasa natin talagang tinitiyak na ikaw ay ligtas. Bakit? Iyong napakinggan, iyong narinig, iyong sinampalatayanan, at iyong pinanghawakan. Kaya ikaw ay maliligtas. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, ganito po ang ating mababasa. For what I received, I passed on to you as of first importance,
that Christ died for our sins according to the Scripture, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So makikita natin yung Ebanghelyo sinasabi ni Apostol Pablo ay may kinalaman saan? Sa resurrection. At una niyang ipinakilala sa part 1 ay yung resurrection ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ito ay hindi basta nagawa, kundi ito ay pinauna ng sinabi ng banal na kasulatan. Na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay, ang ating Panginoon Jesucristo ay nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw according, sang-ayon sa sa banal na kasulatan. Okay, so sa Galatians chapter 3 verse 8 to 60 or 8 and 16, ganito ating pumababasa, may kinalaman po ito sa Ebanghelyo. Ang sabi po doon, and the Scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to the seeds, to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is right. So makikita natin dito, yung blessings of all nations ay ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Kristong kanyang susuguin, na yun ay binhi ni Abraham. At makikita natin dito, according uli sa Scriptures, na ipinangaral na kay Abraham ang Ebanghelyo. Noong pa man ay ipinangaral na ang Panginoong Diyos ang Ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi ang lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ng iyong seed, na ang iyong seed ay ating Panginoong Jesucristo. So, yung Ebanghelyo na may kinalaman sa blessings of all nations, ito ay may kinalaman sa resurrections of all nations. May kinalaman sa resurrection at may kinalaman sa eternal life. Okay, so 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 6, ganito po ating mabasa. And that He appeared to Cephas and then to the 12. After that He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Sabi ni Apostol Pablo, kung merong mang ebidensya para doon sa muling pagkabuhay ni Jesus, siya ay namatay, nilibing at muling pagkabuhay, ay merong more than 500 nakasaksi sa kanya, at ang iba ay bagamat ang iba ay patay na, ang iba ay ay nabubuhay pa. So 1 Corinthians chapter 15 verse 7 to 8, ang sabi, then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all He appeared to me also as the one abnormally born. So verse 9, ang sabi, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. So verse 10, so binabasa ko lang ito ng mabuti para mapunta po tayo doon sa part 2. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Okay, so verse Corinthians chapter 15 verse 11 sabi, whether then it is I or they, this is what we preach and this is what you believe. So, ako man o sila, ang tinutukoy niya yung 12 apostol doon po sa Jerusalem. Ako man o sila ay pareho lang naman ang aming pinangangaral na inyo namang na inyong sinasampalatayanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 12, ganito po ating mabasa. But if it is preached that Christ has been raised from the dead,
how can some of you say that there is no resurrection of the dead? So, pinatutunayan dito na Apostol Pablo, si Jesus ay namatay at siya ay nabuhay na mag-uli. Bakit sinasabi niya na walang pagkabuhay na mag-uli? 1 Corinthians chapter 15 verse 13 to 14, sabi, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. So sabi ni Apostol Pablo, walang saysay yung aming pangangaral kung hindi totoong si Jesus ay nabuhay na magmuli. So 1 Corinthians chapter 15 verse 15, ganito ating mabasa. More than that, we are then found to be false witnesses about God. Mangyayari yan, para kami ay hidwang, mga hidwa na mga witnesses na para diyan. So, 1 Corinthians chapter 15 verse 16 to 17, ganito po ating basa. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. So kung hindi siya talaga nabuhay, walang pagkabuhay na magmuli. At ang ating pananampalataya, walang kabuluhan. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 18 to 20, ganito po ating basa. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. So makikita natin dito, pinatutunayan talaga na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Pero kung ito ay hindi totoo, tayo na ang kawawa sa lahat. Okay? So, pupunta tayo doon sa part 2. So, dito sa part 1, ipinakita niya tunay ang resurrection. Sa part 2, hindi na yung resurrection ang kina-question nila. Ang kina-question na nila dito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba ng Diyos na muling buhayin ang mga patay? Anyo ang kanilang ipaparito kung sila'y talagang muling bubuhayin sa mga patay? Yan po yung nagiging question ng mga ayaw sumampalataya na merong ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kina-question na rin nila yung kapangyarihan ng Diyos na makapagbuhay ng mga patay. So, pupunta po tayo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 35. Ganito po ating mababasa. But some will ask, how are the dead raised? What kind of body will they come? Sabi sa Tagalog ay ganito. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 35. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Dapat sasabihin ng iba, paano muling bubuhayin ang mga patay? At anyo ng katawan ang kanilang ipaparito? So, doon na nag-ukol ng tanong yung mga hindi nananampalataya na mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ang tinatanungan nila ngayon ay paano bubuhay ng Diyos yan? Anong katawan ang kanilang magiging katawan kapag sila ay muling nabuhay? Kaya ang sagot ni Apostol Pablo ay sa 1 Corinthians chapter 15 verse 36 to 37, at ganito ating mabasa. How foolish! What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or something else. Sabi ni Apostol Pablo, ikaw na mangmang, ang iyong iniasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. Ang inyong iniasik ay hindi mo iniasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. So, dito pinakikita ni Apostol Pablo, makikita mo, iba yung anyo ng bagay na iyong itinanim kaysa doon sa, sa tumubo
No? So, kung titignan natin po dito sa illustration, makikita natin, itinanim mo seed eh. Pagkatapos yung seed na yan, nagkaroon ng ugat. Sumunod ay lumabas na sa lupa na merong konting down hanggang sa ito ay lumaki at naging ganap na halaman. Iba yung itsura ng seed, iba yung lumabas na halaman. Ganon yung illustration ipinakita ni Apostol Pablo kung na may kinalaman doon sa resurrection. Na iba yung ililibing natin, iba rin yung bubuhayin o yung katawang ibibigay ng ating Panginoong Diyos kapag tayo ay binuhay na. Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo. Sa verse 38, 1 Corinthians chapter 15 verse 38, ganito po ang ating mababasa. But God gives it a body as He has determined, and to each kind of seed He gave its own body. Okay, so sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat ang Diyos ay nagbigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay sariling katawan. So makikita natin, iba't ibang katawan sa iba't ibang binhi. Makikita natin yung ginawa ng Diyos. Bakit mo questionin yung kakayahan ng Diyos lumikha ng iba't ibang disenyo? No? Kung titignan po natin, sa mga puno, iba-iba na nga ang disenyo eh. Sa napakaraming puno, makikita natin sa mundo. Yung iba nga, hindi pa natin na personal nakita. Makikita natin, iba-iba yung tsura. No? Hindi nawawalan ng idea ang ating Panginoong Diyos tungkol sa mga itsura na gusto niyang gawin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, ganito ating mabasa. Not all flesh is the same. People have one kind of flesh. Animals have another. Birds another. And fish another. So sinasabi na po sa Pablo rito, maging yung ating laman eh. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. So ganito po sa Tagalog ang ating mabasa. Unang Korinto kapitulo 15 talatang 39. Ganito po ating mabasa. Hindi ang lahat ng laman ay magkakaisang laman, kundi may laman ng mga tao at iba laman ang sa mga hayop, ang ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Kung titignan po natin dito po sa ating illustration, makikita natin iba yung katawan iba yung laman ng tao eh. No? Iba yung laman ng pork, iba yung laman ng fish, iba yung laman ng beef, iba yung laman ng chicken. So kaya pag pumunta tayo sa palengke, alam natin kung ito ay pork, alam natin kung ito ay beef, alam natin kung ito ay fish, alam natin kung ito ay chicken, sapagkat magkakaiba sila ng laman. No? Iyan ay likha lahat ng Diyos na hindi siya naiubusan ng idea kung anong laman, kung anong katawan ang kanyang ibibigay sa resurrection. So maging ang mga hayop o maging kulisap, iba-iba ang itsura. So makikita natin dito sa illustration, yung iba't ibang klase ng mga hayop. Ito'y kulang pa. No? Pero ito ay pinakikita lang natin na nung nilikha niya ang mga kulisap, ay iba-iba rin ang itsura. No? Makikita natin, dun lang sa particular na kulisap na tinatawag na butterfly o tinatawag na paru-paro, iba-iba rin ang itsura. Kulad na ito makikita natin sa illustration. Ganun rin sa mga breed ng aso. Makikita natin, aso. Pero hindi lahat sila magkakapareho ng itsura. Iba't iba ang itsura ng bawat breed ng aso. Okay? So, ganun rin. Pansinin niyo yung mga ulo ng mga kulisap. No? Magkakaiba. Parang mga alien sa pelikula. No? Pero dito kinuha ng mga gumawa ng pelikula yung itsura ng mga alien. Pero makikita natin, ito ay nasa idea na ng Diyos. Makikita natin, iba-iba yung kanyang itsura. At hindi naubusan ng Diyos ng idea o ng kaalaman kung paano niya lilikhain ang mga bagay. So, siguro magugulat kayo na merong nilikha ang Diyos na hayop na merong 8 paa.
tulad na makikita natin sa illustration. Yan ay 30 gate at yan ay sabi nga is ano raw yan, si baboy, no? O bear, si bear. At yan ay yan ay napakaliit na nilikha, pero makikita natin ito ang pinakamatibay na nilikha. Dinala ito sa outer space. Sa lahat ng mga dinalang buhay sa outer space na mga nilikha, ito lang ang nakauwing buhay sa mundo. So kaya niyang siya ay parang immortal, ano? So makikita natin, pero 8 po ang kanyang paa. Kakaiba doon sa mga paa na ating pong pangkaraniwan, nakikitang mga hayop. No? Meron pong sea dragon, no? Kakaiba ang itsura. Hindi mapagkamala na hayop yan, pero yan po ay isang hayop na maliit. Okay, so makikita natin, iba't iba ang itsura ng iba't ibang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, bakit natin questionin yung kakayahan ng Diyos sa muling pagbuhay natin? Muling kakayahan ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng katawan. So, babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Ganito po ating mabasa. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. So, hindi lamang sa mundo, meron rin sa mga heavenly bodies, no? Nilikha ng Diyos na iba't iba, no? Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Dapat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So, dito ay iniisa-isa niya yung mga heavenly bodies, no? Gaya ng araw, buwan, mga bituin. So, sabi 1 Corinthians chapter 15 verse 41, ganito po ang ating mabasa. The sun has one kind of splendor, the moon another, the stars another, and the stars differs from star in splendor. So, bawat bituin, magkakaiba rin eh. So, sa dami ng bituin sa langit, no? Iba-iba yung kanyang anyo. Mag-iba sa iba. So, makikita na sa Tagalog, ganito ating mabasa. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 41, ganito po ang ating mababasa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, iba ang kaluwalhatian ng bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Magkakaiba sila, no? Sa laki, sa itsura. So makikita natin dito sa illustration na to, makikita natin yung ating araw. No, yan yung ating iniikutan ng mundo. No, makikita natin, napakalaki compare doon sa mga planetang umiikot sa kanya. Kung titignan po natin doon sa illustration, halos hindi na makita yung liit o yung Earth sa kanyang liit at yung Pluto. No? So, milyon-milyong Earth ang sasakop doon sa Sun, sa kanyang laki. No? At ang Sun ay isa lamang sa mga stars at hindi siya ang pinakamalaki sa mga stars. Kung titingnan po natin illustration, ang malalaking stars ay yung Betelgeuse o Betelgeuse, ang ibig sabihin ang ibang pronunciation, at yung Antares. So makikita natin asan yung star. So napakaliit na po ng star na makikita natin doon sa illustration. Hindi na natin halos makita. So ganyan po, no, ang idea ng Diyos, no? Hindi siya nawawala ng idea sa paglikha. Kung anong itsura, kung ano ang katawan, ang kanyang gagawin. At yung mga stars na yan, ay milyon-milyon po yan. Sabi, hindi magkakatulad. At milyon-milyon na hindi magkakatulad. O bilyon-bilyon na hindi magkakatulad. Doon sa ating so doon pa lamang sa ating Milky Way. No? Doon sa ating galaxy na kung saan andun yung sun. Nakatira yung ating solar system. No? So makita natin, at hindi lang yan, ang Milky Way galaxy, ay isa lamang yan sa mga galaxies na makikita natin doon sa sa universe, sa observable universe. Meron pa pong hindi observable universe na hindi nakikita ng
yung beyond doon sa kapasidad na makita ng mga scientists natin o mga astrologists natin, mga astronauts natin. So makikita natin, ang daming idea ng Diyos, bakit mo questionin ang kanyang kakayahan sa pagkabuhay na muli ng mga tao. So kasi siyempre, mga tinatanong nila paano yung chinap-chap na, paano yung inabo na, paano yung naagnas na, paano yan bubuhayin muli? Ano yan, mga zombies? So yun yung kanilang katanungan. Pero sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44, ganito po ang ating mababasa. So, will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Sa Tagalog natin babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, itinanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan, itinanim na may pagkasiphayo, binubuhay na muli na may kaluwalhatian, itinanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan, itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na muli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu. So, yung bubuhayin muli, hindi na yung katawang lupa, kundi ang ibibigay sa iyo yung katawang espiritu. Bakit espiritu? Ang Diyos ay espiritu at ang langit ay espiritu. So, pupunta tayo sa langit. Siyempre, ang ibibigay sa ating katawan ay yung nasa langit. So makikita natin dito sa illustration, the resurrection of the dead, perishable nung ito ay nilibing, imperishable nung ito ay binuhay na muli. Dishonor nung ito ay nilibing, glory nang ito ay muling binuhay. Weakness nung nilibing, pero ito ay nagkaroon ng kapangyarihan pagkatapos na ito ay mabuhay na muli. At ito ay nilibing sa natural body, yung physical body, pero pag ito'y binuhay na muli, ito ay spiritual body na. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 45, ganito po ating mabasa. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam a life-giving spirit. Okay, sa Tagalog ganito ating mabasa. Gayon din naman nasusulat, ang unang tao, si Adan, ay naging kaluluwang buhay at ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So 1 Corinthians chapter 15 verse 46, ganito po ang ating mababasa. The spiritual did not come first, but the natural, and after the spiritual. Ito yung buhay natin dito sa mundo. Una tayong nilikha, na may katawang lupa, pero yung susunod nating pagkakalikha ng Diyos sa ating resurrection, ito ay spiritual na. Okay, sa Tagalog ganito ating mabasa, bagamat ang ukol sa espiritu ay hindi siya una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ay ang ukol sa espiritu. 1 Corinthians chapter 15 verse 47, ganito ating mabasa. First man was of the dust of the earth. The second man is of heaven. Okay? Ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao, yung muling bubuhayin muli, ay taga-langit. 1 Corinthians chapter 15 verse 48, ganito ating mabasa. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. So maliwanag po ito, kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga taga-lupa. At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga-langit. So,
Hindi na po tayo taga-lupa kapag tayo muling binuhay. Tayo po ay taga-langit na. So, ang katawang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ay katawang taga-langit na. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 49, ganito po ating basa. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. Nung tayo pinanganak, ito nataglay natin yung katawang panglupa, pero tayo ay magkakaroon ng katawang panglangit, ganito ang ating pong mababasa sa Tagalog. Unang Korinto kapitulo 15 talatang 49, ganito po ating mababasa. At kung paano tinataglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse 50, I declare to you, brothers and sisters, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So makita natin, kung pupunta tayo sa kingdom of God, hindi yung ating flesh and blood ang pupunta doon. Ang pupunta doon ay ay yung spirit. Okay? So, mula doon sa perishable, may inherit natin yung imperishable. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman, dugo, ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang, ng kasiraan. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, ganito ating mabasa. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So, sa Tagalog, ganito ating mabasa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang lahat ng hiwaga. Hindi tayong lahat mga tutulog. Ibig sabihin, hindi tayong lahat mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Mamatay ka man o hindi, sa takdang panahon, ay lahat ng tao ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli ng walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So makikita natin, bago na, iba na ang anyo ng resurrection o resurrected body doon sa namatay na physical body. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 53, ganito po ating mababasa. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal will with immortality. Sapagkat kinakailangan na tayong may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, ay magbihis ng walang kamatayan. So sa resurrection, hindi na tayo mamamatay. Sa resurrection, hindi na tayo masusugatan o anuman kahinaan na meron yung katawan natin, wala na yung pagdating ng resurrection. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 54. Yan to ating mabasa. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Okay, sa Tagalog, 1 Korinto kapitulo 15 talatang 54, ganito ating mabasa. Darapat pagka itong may kasiraan ay binihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay binihisa ng walang kamatayan, kung magkagayon ay magyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Okay, o tinalo ng ang pagtatagumpay yung kamatayan. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 58, ganito ating mabasa. Where o death is your victory? Where o death is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 58 sabi, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not vain. Okay, sa Tagalog ganito ating mabasa. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Dapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Magsumikap tayong gawin ang lahat ng gawa ng Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon sapagkat ito ay hindi mawawalan ng saysay. So, sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, bahala ang Diyos gumawa ng itsura natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Ang tinitiyak ni Apostol Pablo, yung itsura natin ay maiiba doon sa itsura ng ating pisikal. Pinakita na yan sa illustration kanina, kapag tayo ay muling binuhay, kapag tayo nilibing, perishable. Pero tayo muling binuhay, imperishable. Tingnan po natin din sa illustration. Kapag tayo ay nilibing, tayo ay nasa dishonor. Pero kapag tayo ay muling binuhay na muli, nasa kaluwalhatian, sa glory. Kapag tayo ay nilibing, tayo ay nasa kahinaan. Pero kapag tayo ay binuhay na muli, nasa kapangyarihan. Nung nilibing tayo physical. Pero nung tayo ay muling binuhay tayo spiritual. Dadalhin tayo sa langit Natural. Ang langit po ay spiritual. Ang Diyos ay spirit. Therefore, makakasama natin ang mga spiritual being doon sa sangkalangitan, mga anghel. Dapat, kung tayo ay maninirahan doon forever, tayo ay magtataglay ng isang katawang panglangit. So, yan po yung 1 Corinthians chapter 15, part 2, na kung saan tinapos na po natin to chapter 15. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa mga susunod po nating mga pag-aaral ay sana po muli ko kayo makasama. Tayo po ay pupunta na sa chapter 16 ng 1 Corinthians at ito po yung huli ng chapter. So kung kayo po ay sumubaybay sa akin mula chapter 1 hanggang chapter 15, sa susunod na video ay inaasahan ko po kayo na kayo po ay makakasama ko. Ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa mga sumusunod na video na akin pong gagawin ay ma-notify kayo. Sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. Kung gusto niyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoong Kristo ng ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share niyo po itong mga video aking pong ginagawa. At kung gusto niyo pong mag-comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag niyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.